Totoo bang mapapahamak ka sa awit ng sirena? Welcome back to my channel, class! Ako muli si Professor Ipaliwanag ng University of Life at sa episode na ito, pag-uusapan natin ang isa sa pinakamatagal ng content creator sa dagat. Walang vlog, walang ring light, pero milyon ang views sa imahinasyon ng Pilipino, ang sirena. Kapag sinabing sirena, ang unang pumapasok sa isip ng marami ay magandang babae, mahaba ang buhok, kumakanta sa bato, parang may sariling Spotify playlist. Pero sa likod ng fascination ng marami sa Disney at sa kabila ng malaking papel ng mermaid sa pop culture, hindi natin maitatanggi ang mga nakakikilabot na kwento tungkol sa mga ito. Ano ba talaga ang mga sirena? Gaano ito katotoo? Bakit natutuwa at natatakot at the same time ang tao sa mga ito? Talakayin natin. Dito, sa The Taglish Explainer. Ang topic na ito ay mula kay Disney Girl 04. Salamat sa suggestion mo and hello sa mga estudyante ko riyan sa Hong Kong. Class, bago natin i-import si Ariel, linawin muna natin. Ang sirena sa mitolohiyang Pilipino ay hindi fairy tale. Isa siyang babala. Isang nakakatakot na creature sa kabila ng kagandahan. Sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, may sari-saring bersyon ng sirena. Pero iisa ang core idea. May nilalang sa dagat na hindi tao, hindi hayop, at hindi mo basta pwedeng bastusin. Karaniwan siyang inilalarawan bilang babae mula baywang paitaas at isda mula baywang pababa. Maganda, oo, but not the harmless kind of beautiful. Yung gandang may kasamang kondisyon. Sa mga kwentong bayan, ang sirena ay kilala sa kanyang tinig. Hindi lang basta kanta. Ito raw ay tunog na humihila ng atensyon, parang notification na hindi mo kayang i-ignore. Kapag sinundan mo, pwede kang maligaw o hindi na makabalik. Kaya noong unang panahon, kapag may mangingisdang hindi umuwi, hindi agad sinasabing aksidente. Madalas, may bulong. Baka tinawag ng sirena. Pero mahalagang tandaan ito, ang sirena ay hindi laging kontrabida. Sa ilang alamat, siya ay tagapangalaga ng dagat. Lumalabas lang siya kapag may sumisira sa kanyang teritoryo. Nanghuhuli ng sobra, nagtatapon ng basura, o walang galang sa karagatan. Ibig sabihin, hindi siya nangaatake dahil bored siya. Nagre-react siya. Mayroon ding sireno, ang lalaking katapat ng sirena. Mas bihira siyang banggitin, pero sa ilang kwento, mas agresibo raw ito. Kung ang sirena ay gumagamit ng tinig at ganda, ang sireno naman ay gumagamit ng lakas. Pareho silang nilalang na hindi dapat minamaliit. Sa mitolohiyang Pilipino, ang dagat ay hindi background. Isa siyang karakter. At ang sirena at sireno, ang kanyang mga tagapagsalita. Bakit ba naging ganito ang imahe ng sirena? Simple lang. Ang mga sinaunang Pilipino ay nakadepende sa dagat. Ang dagat ang nagbibigay ng pagkain, pero siya rin ang kumukuha ng buhay. Kapag may bagyo, walang forecast. Kaya ang kwento ng sirena ay paraan para bigyan ng mukha ang panganib, para may pangalan ng takot. Nang dumating ang mga Kastila, nagbago ang tono ng kwento. Ang sirena ay na-reframe bilang tukso, isang nilalang na naglalayo sa tao mula sa Diyos. Dito, pumasok ang mas moralistic na aspect. Ang sirena bilang simbolo ng kasalanan, kahinaan, at kapahamakan.
Hindi na siya tagapangalaga ng kalikasan. Ginawa siyang babala. Colonial edit. May mga alamat din na nagsasabing ang sirena ay isang babaeng pinarusahan dahil sa kasakiman, pagtataksil o paglapastangan sa kalikasan. Kaya siya isinumpa. Maganda pa rin, pero hiwalay sa mundo ng tao. Dito nagiging mas malalim ang kwento. Ang sirena ay hindi lang nakakatakot. Trahedya rin siya. May kapangyarihan, pero walang tahanan sa lupa. Sa modernong panahon, kinikilala pa rin ang sirena, pero kadalasan, nabawasan ng lalim. Ginawang costume, cartoon, o romantic fantasy. Nawawala ang konteksto na siya ay produkto ng takot, respeto, at pakikipamuhay ng tao sa dagat. Sa huli, ang sirena sa mitolohiyang Pilipino ay hindi tanong kung totoo ba. Ayon sa siyensya, walang kapagpapatunay na mayroong nabubuhay sa ilalim ng dagat at kawangis ng sa tao ang kalahating bahagi ng katawan. Mas mahalagang tanong marahil ay, bakit natin siya palaging ginagamit para magbigay ng babala? Dahil may mga panganib na mas madaling ipaliwanag sa pamamagitan ng kwento kaysa numero. Dahil may mga leksyong mas tumatagal kapag may mukha, tinig at alamat. Kaya kapag may nagsabi sa inyong, may sirena ba talaga? Pwede ninyong sagutin ng ganito. Depende. Kung ang tinutukoy mo ay kalahating babae, kalahating isda, hanggang ngayon walang scientific data na backup. Pero kung ang tinutukoy mo ay babala ng dagat laban sa kapabayaan o pagiging lutang ng tao, yan ang maraming patotoo. Ako si Professor Ipaliwanag at tandaan ninyo, class, ang mga alamat ay hindi ginawa para takutin tayo, kundi para turuan tayong rumespeto. At sa bansang napapaligiran ng dagat, ang paggalang sa alon ay paggalang din sa sarili nating kasaysayan.